So, today si Liam, nandito ako sa bundok at tingnan nyo yung background. Ginamit ko sa today's video kasi yung camera ko kailangan i-change yung settings at ang asawa ko lang yun ang nakakaalam kung paano i-change yung settings. So, ngayon pupunta ako sa dentist, patingin ko yung ngipin ko. So, si Liam, si mama yung nagbabantay. Tingnan nyo. Sensyahan nyo ng eyeglass ko kasi sobrang sunny. Kailangan natin makita yung kusada. At saka, kagabi, alam nyo, nag-ano kami kayo ni Axel? Nagkasagutan. Nagkasagutan. Dahil, by the way, namatay pala yung brother niya na kapatid ni Axel na yung kapatid meron kasi dalawang kapatid, isang bakla at isang pure na lalaki sa side ng kaniyang father, na real father niya. So wala siyang connection ng katulad ng Pinoy na palaging nagko-contact ganon. So ayun. So binalitaan siya kahapon na namatay daw yung kapatid niyang isa. And so umiyak siya. Pagdating ko sa bahay, sabi ko anong nangyari sa'yo? Sabi niya umiyak daw siya. So sabi ko sa kanya, bakit ka umiyak? Sabi niya namatay daw yung kapatid niya. So tanong ko naman sa kanya, sabi ko sa kanya, bakit ka? Tanong ko sa kanya, paano mo nalaman? Kaya sabi niya, wala naman siyang connection or wala siyang contact sa kapatid niya. So, tinanong ko, paano mo nalaman? Sabi niya sa isang kapatid niya. So, sa isang kapatid daw niya nalaman kung paano mo niya, saan siya nag-contact sa'yo kasi wala ka namang sabi mo wala kang connection sa kanila. Sabi niya, yung isa lang na kapatid niya wala siyang connection, yung isa daw meron daw, pero hindi sila nagsasalitaan ganyan. So, sabi ko, paano nila nahanap yung yung Facebook mo kasi hindi mo ganun. Kasi nga naman, tinanong ko sa kanya, kasi nga, curious din ako, paano niya nalaman kasi wala naman kayo daw contact, sabi mo. Ganun. Siyempre, magtataka ako. Magtataka ako kasi hindi ko nga alam na mayroon silang contact, something. And sabi ko sa kanya, sabi ko naman sa'yo na sobrang kung sinabi mo lang mga bagay-bagay kasi nga, hindi kasi niya parang hindi niya sinabi, parang hindi ko siya kilala ng 100% yung mga ibang hindi siya nagsa-story about something, yung hindi niya ako sinasabihan about something ganon. So yun, nagalit siya kasi nga daw parang hindi daw ako naniniwala na patay yung kapatid niya isa. Sabi ko, hindi naman yan ang gusto kong ibig sabihin. Nagtanong lang naman ako sa'yo kung ba't mo nalaman, paano mo nalaman, kung saan siya nag-contact sa'yo, yung isang kapatid. Kasi meron siyang dalawang kapatid na sa father side niya. So, itinatawag natin na half brothers or half siblings. So, yung isa namatay na kahapon lang. So, umiyak siya. So, ayun. Sensyahan niya kung talagang kapag magsalita ako, medyo paulit-ulit kasi I'm not really good as storyteller. So, ayun, nagalit siya. So, sabi ko,
Yun kasi, kung sinabi mo lang yung mga details about sa life mo, hindi ako magtataka kasi nga, half of your life, hindi ko nga alam eh. Sabi ko sa kanya. Ayun, nag-iinom siya kagabi. Nag-iinom siya ng ano lang naman yung tawag nito, yung bang tanduay tsaka nilalagyan ng coke. So tawag yun rum coke tawag yun, basta ganyan. So, hindi siya kumain kagabi. Sabi ko sa nag-message siya kasi sa akin na kaya kahapon. Tapos kasi nagplanan kami na kumain kami ng unlimited chicken doon lang naman sa aming malapit sa aming tinitirhan. Kaso nga lang, wala akong load sa cellphone ko. Tapos punta ako sa bundok and nabasa ko yung message niya late na, mga alas 6, tapos sinesend niya yung message niya mga alas 3. So late ako nabasa na sabi niya kakain kami ng only chicken kasi that time last night hindi niya kaagad sinabi sa akin kasi nakakain ba kami ng chicken or hindi, kasi sumama yung pakiramdam niya, sumama yung tummy niya, kaya yung late na lang yung sinabi niya sa akin. And that time, nakakain na rin ako ng madami sa bundok sa mama ko. Kaya pagdating ko sa bahay, sabi ko, late ko nabasa yung message mo. Tapos, sabi ko, busog na rin ako. Pero, pwede naman tayong kakain pa rin naman ako, sabi ko sa kanila. Sabi niya, pero busog ka na. Plano natin sanang kumain ng ganun. So ayun, na bad mood siya dyan. So ako, hindi na lang ako nagsalita. Sabi ko I'm so tired of your attitude, sabi ko sa kanya. Kaya so pagising ko kaninang umaga, may nakita ako doon sa hindi, kapag magkasagutan kami or mag-aaway kami doon sa tinitirhan naming bahay, hindi siya bababa kapag nandyan pa ako. Kasi kapag mag-aaway kami, nandoon siya sa kanyang office na with bedroom. Kasi nga naman, alam niyo naman yung bahay may 3 bedroom, may 1 bedroom sa taas. So doon siya, hindi siya bababa, hindi daw siya magkukuha ng tubig, hindi siya lalakad kapag nandiyan pa ako sa bahay. So pagising ko yun, nakita ko nagluto siya ng meron nang niluluto na nuggets tsaka bacon na hindi pa naluluto. Yung bacon parang nagluto siya kagabi ng bacon ba ng mga alas 2. Tapos kasi nga yung bacon, 'di ba? Kailangan i-frozen. Tapos siguro nilagay niya diretso 'yun. Tapos hindi naluto. Ay, nako. So ayun. Kung makikita nyo, hinatid ko si Liam dito sa bundok at si Mama yung nagbabantay. Kasi magpupunta ako ng dentist, kailangan ko ipa-check yung ngipin ko. O kailangan lagyan ng brace, ganyan. Kasi gusto, may kasi akong plan kasi ako, like, I want to build a business, a beauty product. So,
kapag mag-sell ka ng beauty product, dapat maganda ka rin, diba? So, kailangan ayusin natin yung ngipin natin. Tapos, bibili ako ng products. Yung product na ibibenta ko, gagamitin ko sa sarili ko muna bago ko ilalabas sa inyo, kasi para makita yung resulta talaga. So, yung appointment natin is 9. Medyo late tayo ng kaunti. Tapos, I think mga 30 minutes. Mga 30 minutes yung drive from my town papunta doon sa dentist. Naka-appointment na kasi ako. So, hindi ko na lang ginising yung asawa ko kasi medyo na-hangover ata yon. Kasi nga, condolence lang naman sa kanyang kapatid na matay. No, na hindi kami nagkaintindihan. Kasi, ewan ko, I feel sorry para sa kanya kasi hindi ko siya na i-hug here. Nasa mayang sad part. Pero, nagtanong lang naman ako eh. Tapos na ano siya, nagagalit. Mali yung pagkaano niya, interpret sa kanyang sarili. Kasi nga naman, ako confused din naman ako. Kasi hindi ko nga kilala yung kapatid niya. Hindi ko nga nakikita yung photo or picture man lang na yun ang kapatid ko. Kasi sabi niya wala silang connection or contact. So, of course, magtataka talaga ako, kung paano nila na-reach out siya. Kasi yung Facebook, kasi alam niyo na yung asawa ko, bago kami meet, wala niyang Facebook. Meron niyang Facebook, pero walang mukha niya. Walang kahit isang picture niya. Lang, pang business lang na Facebook niya. Yung profile, something, anime, something. Pero hindi talaga mukha niya. Tapos, nung nagsimula kami nag-vlog, na talaga, nag-create siya ng another Facebook account, tapos dinelete nyo yung isa. Ayun. Mr. galit na sa akin. Kasi daw parang hindi daw ako naniniwala sa kanya. Tanong lang naman curious lang naman. So, ayun. Ako na lang aalis. Hindi ko na lang siya hindi ko na lang siya dinidisturb. Atid ko si Liam dito kay mother, papunta. So, bye-bye na guys. See you in dentist. Papacheck ko kapag kailangan mo ng i-brace something. Tapos magpapasurvey pala ako ng lupa in the end of this month. Ang dami kong gagawin. Ay, buhay. I have so many bills coming up. Tapos, alam nyo kung saan napupunta yung pera ko. May binabiyaran kasi kami yung website. Kasi mag-build ako ng business. So yung website na tinatayo namin, binibuild namin, binabayarin din yun. Hindi yung website kasi, hindi yun free. Yung mga domain, babayaran. Kaya, hindi easy talaga yung mag-build ng mga business, no? So, slowly but surely.
Sabi ko sa asawa ko, that's what happened when you never give me details of your life. I said, it's like I know you like 50% of yourself, the rest I don't know. It will suddenly come up. Sabi niya, sinabi ko naman sa'yo pero hindi mo lang siguro natatandaan ng mga sinabi. But anyway, let's go to this. Alam niyo kung bakit ako nagbubusena palagi? Well, sabi ng ibang mga tao, Jessa, ang pangit tingnan, palagi ka na lang nagbubusina. Kasi nga, kapag dito sa bundok, ang daming mga young kids na nagmumotor. Tapos, yung kalsada namin, kurbada na kurbada, zigzag na zigzag. Kailangan mo talaga. Tapos, yung kalsada, malaki naman yung kalsada, kaso nga lang, hindi nililinisan yung mga side. So, meaning, kapag, example, may bago kang sasakyan, tapos, kailangan mong pagitpit sa mga daan, magsuscratch talaga yan kasi yung mga trees lumagpas na sa daan. Mga trees, lumagpas na sa daan kasi hindi manininis, pre. Tapos kurbada na kurbada. And hindi lang kurbada. Daming mga bahay na sobrang malapit sa kalsada na kulang na lang ikikis na lang yung kalsada. Hindi ko alam bakit pinapayagan sila ng government na magtayo ng something na sobrang malapit na sa kalsada. Kung totoosin, hindi naman danger sa mga nagda-drive, pero mas delikado siya kasi may mga bata, yung ibang mga tao nakaupo lang sa daan. Yung kalsada hindi naman pang upuan, yan iba nakaupo sila. So may mga iba, inaako na yung daan, nilalagyan ng something. Kita niya, ang hina ako magpatakbo kasi mas magana yung mahina ka magpatakbo sa mga ganitong kalsada. Prevent accident. Lalo na't maraming mga people no license na hindi alam ang rules,